So, andito na naman tayo sa mga gawain natin. Akala ng iba, akala niyang karamihan, sa mga nakakilala ko, akala nila sa akin, masarap na ang buhay ko. Di ah. Siyempre nagtatrabaho din ako ng kusa. Kailangan mo ring maging resourceful sa buhay. Hindi yung mag-feeling-feelingan ka ng dunya-dunyahan na wala ka namang ginagawa araw-araw. Tsaka ayokong sayangin ang oras, ang panahon. So, yung bahay namin, kasalukuyang hininto namin yung pagpatrabaho kasi nagpapagawa kami ng open well, yung patabay dito sa Bohol kasi yan yung nauuso dito eh. So, hindi kagaya sa amin sa Negros na nawasa yung ginagamit namin. Dito wala. Mahirap daw yata magkaroon ng ganun dito ng line. Pwede naman pero may maraming time na hindi nga daw umaano yung tubig. So, yun nga, akala ng iba kapag asawa ka ng foreigner, siguro maganda ang buhay mo. Maganda naman talaga kasi kumbaga hindi yung kagaya ng namumblema ka anong kakainin mo, namumblema ka kung anong ibibili mo. Basta kung ano yan lang yung dapat mong bilhin. So ako, kargador ako dito sa totoo lang. Nagtatrabaho din ako ng yung gusto ko, ginagawa ko. Kailangan mo ring maging resourceful sa buhay mo. Hindi lahat na imbis na ibibili mo ng pagkain, ibibili mo sa ibang bagay, ibabayad mo sa trabahante para gagawa nito. So ako, naliligpit ako ng yan. Kailangan kong iligpit yan kasi isang cubic pa yan. Tapos itatapon ko siya doon sa loob. Kasi diadaanan siya ng delivery namin, nagugulungan hanggang sa madidikit siya doon pag may delivery para papunta doon sa open well namin na ginagawa. So yan yung mga ginagawa ko. Binubuhat ko yan, pinapasok ko sa sako sa sobrang init ng panahon. Ayan. So hindi lahat na asawa ka ng foreigner magdunya-dunyahan ka na. Hindi ah. Nagtatrabaho din ako parang kargador. Yan, buhangin, graba. Mabigat to. Pero kakayanin ko. Kasi ganun talaga. Dito ko siya itatawid sa loob. So, hindi pa talaga tapos ang bahay namin. Ang kalahati, tapos na siya. Pero, wala pa siyang gamit kasi sobrang maalikabok pa. Pero dito na ako nakatira. Grabe ang init. So, malapit ko nang matapos yung mga graba na pinapasok ko sa loob sa bakod namin. Actually, hindi pa naman yung bakod, bahay yun eh, hindi pa natapos. So,
pupulutin ko na naman yung mga kukunting graba na mga naiiwan sa ibang part kung saan binubuhos ng delivery truck kasi sayang eh. Sayang. So nakakakuha din ako ng ilang sako, mga 4 to 5 sacks yung nalikom ko ng mga graba plus 3 sacks of kanang mga buhangin. So grabe kainit pero ito lang yung kuan ko kanang pampalipas oras dahil naburyong-buryo na ako. Hindi naman mainit sa loob ng bahay kasi naka-isolation roof kami. Mainit dito sa labas. So mag-lunch break muna ako and then mamaya babalik ako at tutuloy ko yung pagliligpit ng mga graba. Sayang kasi pagka nagulungan siya ng nagulungan, mababaon siya sa lupa. So kailangan kong iligpit. So tapos na akong mag-lunch. Mamaya after gawaing bahay naman ang gagawin ko. Maraming nagpa-private message sa akin paano ko daw nakikilala yung asawa ko. Parang hindi pa yata time na i-share ko, pero nagsimula kami sa friendship. At lahat ng yun, hindi ko in-expect. At meron palang nanghihingi sa akin na bigyan ko daw siya ng AFAM. Nag-messenger siya sa akin. Pinaliwanag ko sa kanila. Hindi naman kasi hinahanap yun. At saka ang relasyon kasi namin, di naman nagsimula sa mga dating sites or what. Friend kami dahil sa isang property. Mahilig siya sa mga realty. Mahilig siya sa mga properties for sale, marketplace. So ako din, isa din sa kinakahiligan ko yung mga properties. Kasi bago ako nag-asawa, nakabili ako ng lupa sa Cavite. Dahil ang plano ko noon ay naging kabaligtaran sa pag-aasawa ko ngayon. Mahirap eh. Kahit yung asawa ko, hinihingian din siya sa mga kakilala kong Pilipina na kung pwede hanapan sila ng AFAM. Pero yung asawa ko ayaw niya kasi natatakot din siya dahil hindi ho lahat ng foreigner ng kagaya nila ay mababait. So, hindi niya maigaranti na sure ba, safe ba yung mga Pilipina na mga nanghihingi sa kanya. At ayaw rin niya kasi nangyayari din, mahilig siya sa mga tulfo in action, sa mga complaints against sa foreigner, yung mga pinagtirahan lang, isa din yun sa iniisip niya. So natatakot din siya. Hindi naman siya nanghuhusga pero natatakot siyang mag-refer sa mga nangangailangan ng yun nga AFAM daw. Ako kasi hindi ko iniisip na magkaroon ako ng asawa na AFAM noon pa. Kaya ako nag-work noon dahil sa nagsumikap ako makapag-ipon, makabili ng lupa at yun nga sa Cavite dahil ang nasa isip ko, ang mapapangasawa ko ay kagaya ko lang din at ayaw kong tumira sa squatter, isa na sa ayaw ko yun dahil kahit hindi naman kami mayaman, yung hindi kami nakatira sa squatter sa pamilya ko. Lumaki kami sa isang malawak na lugar na pag-aari ng papa ng magulang namin. So sabi ko noon, nagsumikap ako, makabili ako ng lupa na dapat sa subdivision at natupad ko yun. Nakabili ako kasi inisip ko, baka yung asawa ko ay kagaya ko lang at ayaw kong tumira ka sa squatter at ayaw kong mag-asawa ako na wala kaming bahay. At natupad yun. Pero naging kabaligtaran kasi yung napangasawa ko naman ay tawa ng Diyos. Mag-boyfriend and girlfriend pa lang kami noon. Nag-invest na siya ng property para sa amin. So, very thankful ako. Kasi hindi pa kami kasal, nag-invest na talaga siya at nagtiwala siya sa akin. Ayun lang yung ma-share ko at hindi ko talaga maipangako na may iba na gusto talaga pero sabi ko itatry ko pero wala nang kilala. Mahirap. So magdasal kayo siguro kasi destiny yan eh. Kung talagang ang kapalaran nyo ay para doon, siguro para doon talaga kasi marami akong kilala sa iba
ibang bansa na nakapag-asawa sila ay naghiwalay din dahil iba yung ugali ng puti. Minamaltrato sila. Hindi sila tinatrato ng asawa. So, meron namang ibang maswerte. Makilala ko sila. So, yun lang. Kaya nyo yan. Maghanap kayo. Hindi naman yata hinahanap yun kasi ako, kaya nga ako bumili ng lupa noon sa Cavite dahil inisip ko, makapag-asawa lang din naman ako ng kagaya ko. So, ayokong tumira kami sa squatter. Ayokong mangupahan kami. Gusto ko naka-subdivision kami. So, nakabili ako ng lupa sa Villaggio Ignatius subdivision somewhere in Buena Vista, Cavite. Exclusive subdivision siya. May security guard, may code. Pero hindi ko siya natayuan ng bahay dahil that time, after how many years, yun nga, yung naging boyfriend ko, nag-invest naman kasi siya. Hindi pa ako kasi. So, very thankful ako sa taas, sa Diyos.